Dakila ang ating Panginoon, and He has been pleased to once again bring us into His house of prayer and worship. Kapag pinag-usapan po ang Lord's Supper or the Lord's Table, of course, hindi pwedeng hindi natin pag-usapan ng sacrifice ng Panginoong Jesucristo sapagkat that's exactly what He meant when He said, "Do this in remembrance of me." Kaya mahalaga po ay palagi tayong napapaalahanan ano ang kanyang ginawa at gaano kadakila ito, kasama na rin ang kanyang mga sakripisyo para sa ating katubusan. Even Isaiah 53:2 tells us that He had no form or majesty that we should look at Him, and no beauty that we should desire Him. Ibig sabihin, there was a time when He could not even be recognized. Physically, hindi naging magandang itsura ng Panginoon dahil sa kanyang tinamo na sacrifice, yung bugbog at lahat ng sakit. And so we would be able to understand ang prophecy na ito physically. Pero that's only one side of the picture. Because on the other side, ano ba ang naramdaman ng Ama sa kanyang ginawang sacrifice when He bore the sins of His elect? At ito po ay tutungayan natin as we go to our passage in Ephesians chapter 5, verse number 2. Ephesians chapter 5, verse number 2. Where it says, "And walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God." That's from the ESV. Sa ating King James, ang pagkabanggit, it is a sweet-smelling savor. Naging mabangong samyo para sa Ama ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So let's try to think of the beauty of Christ's sacrifice, ang kagandahan ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo. Let us pray. We praise You, O Lord God, because once again we can come together to worship You in spirit and in truth. And salamat for the blessed opportunity to once more ponder upon this great truth of Your sacrifice, at lalo na kung papaano, Panginoon, na naging katanggap ito sa Diyos Ama. At salamat dahil sa Inyong ginawa ay maaari namin itong ma-cherish sa aming mga puso, maaari namin ma-experience ang kaligtasan ito. And as You speak to us through Your Holy Spirit, ay patuloy, Panginoon, dalhin Niyo kami sa isang muli mataas na pagtingin sa Inyo at an appreciation of who You are and what You did. Bless us in this short study, for in the Lord Jesus' name we pray. Amen. Yung kaisipan po ng offering, yung paghahandog, ay pinasimulan ng Diyos in the Old Testament para ipakita na Siya bilang Diyos ay banal at ang tao ay makasalanan. Kaya kailangan ng tao maghandog. And because of that great difference, nagagalit ang Diyos sa tao at sa kanyang kasalanan. So, there must be a way to appease God. Dapat may paraan para mawala yung galit ng Diyos. May pampalubag sa kanyang kalooban. Alam natin na sinubukan ni Adam and Eve na subukan nilang takpan yung kanilang mga kasalanan sa paglalagay ng fig leaves, yung mga dahon. Pero alam din natin, hindi tinanggap ng Diyos ang kanilang ginawa sapagkat pinalitan niya ito, sabi doon, ng garments of skins. Sa Genesis 3:21. Ibig sabihin, ang Diyos ang nag-alay at pumatay ng hayop. So God was the one who made the first sacrifice. At sinundan ito, of course, ni Abel at lahat ng mga nagtiwala sa Panginoon at tinanggap ng Diyos ang kanilang handog. Yung term na pleasing aroma o mabangong samyo ay unang mababanggit sa Genesis 8:21.
Alam niyo ito, di ba? Pagkatapos ng flood at naghandog si Noah, sabi doon, Genesis 8:21, again from the ESV, "And when the Lord smelled the pleasing aroma, the Lord said in his heart, I will never again curse the ground because of man, for the intention of man's heart is evil from his youth. Neither will I ever again strike down every living creature as I have done." Mahalaga yun, yung first part. The Lord smelled the pleasing aroma. Sabi sa ating King James, sweet savor. Yung ginawang yun was an act of faith of Noah. Tinanggap ng Diyos. At kaya sinabi ng Diyos, hindi na niya kailanman susumpain ng lupa sa pamamagitan ng baha muli. Sapagkat masama talaga ang isip at puso ng tao simula pagkabata. It's part of the very nature of man. At alam naman natin, only God can change people. Now, nung dinidescribe sa Old Testament yung paghahandog, an example of this is in Exodus 29:18. Paano daw ihahandog yung whole ram? Sabi doon, Exodus 29:18, "And you shall burn the whole ram on the altar. It is a burnt offering to the Lord. It is a sweet aroma, an offering made by fire to the Lord." Habang hinahandog at sinusunog yung hayop, nagiging mabangong samyo, the sweet or pleasing aroma. At that is the very purpose of a sacrifice, para malugod ang Diyos. Sapagat walang saysay kung may naghahandog at hindi nalugod ang Panginoon o hindi niya tinanggap ang sacrifice. And so, kaya pag kinonect natin yung ating text in Ephesians chapter 5, verse number 2, ang challenge, "And walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God." Notice the main focus. It is the love of our Lord Jesus Christ and His sacrifice na naging mabangong samyo at tinanggap ng Diyos ang kanyang handog. Yun. Salamat sa ginawa ng Panginoong Jesucristo na naging kalugod-lugod sa Ama. And so, yun ang challenge na tinanggap ng Ama ang ginawa ng kanyang anak because of His love and sacrifice. Kaya tayo daw bilang mga Kristiyano should also walk in love. Siya ang ating dakilang halimbawa. Kaya kapag tinignan natin the great grand design of God, bakit kailangan na ang Panginoong Jesucristo pa ang magdusa? Kung meron namang pwedeng iba. Well, that's the thing. Wala nang iba na pwede na magdusa at tumubos ng ating kasalanan. And you could imagine being God the Father, hindi masarap at hindi maganda na makita mo ang iyong anak na nagdudusa. And yet, it is part of the will of God to send His Son for us. Kaya nung binabanggit sa Isaiah 53, you know that chapter about the prophecy of the coming sacrifice of the Messiah, Isaiah 53:10, "Yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. He shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand." Sa ibang translation, it pleased the Lord to bruise him. Dahil nga siya lang ang pwede na maging tagapangtubos, minabuti ng Diyos sa kanyang kalooban na ang kanyang anak ay dumaan sa ganoong pagdurusa. It was the Father's will for Him to go through that. At natupad ng Panginoon. Salamat sa kanyang ginawa. At dahil doon, napakahalaga ng kanyang ginawa, gusto ngayon ng Panginoon, para bang kung ngayon meron tayong mabangong samyo dito, gusto mo na maamoy ng lahat
At yun mismo ang purpose ng Diyos, na makita ng mga tao at ma-appreciate yung ganda ng ginawa ng Panginoong Jesucristo. In 2 Corinthians chapter 2, verse number 14 hanggang 16, makikita natin, ang Panginoong Jesucristo ang mapagtagumpay na ating pinuno. Our triumphant leader. Sabi sa simulang bahagi noon in verse 14, I'm reading from the ESV, but thanks be to God. Hindi ba tama? Sapagkat ang Diyos lang ang tangi at karapat-dapat bigyan ng pasasalamat at papuri. Sapagkat sa Kanya nagmula ang lahat at sa Kanya nanggaling ang anumang bagay na meron tayo, lalo na pagdating sa katubusan. Kaya when we continue, but thanks be to God who in Christ always leads us in triumphal procession. Gusto ni Apostle Paul sabihin sa mga Corinthian believers na siya, higit kanino pa man, na-appreciate niya ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. At yun ang pinakamahalaga para sa kanya, na ang Panginoong Jesucristo ang nangunguna sa kanya. Susundin niya ang kalooban ng Diyos. Nung naging malinaw sa kanya yun. So, notice he was taking the imagery of the Roman parade. Ginagawa ito kapag kayong mga generals, pagkatapos sila makipaglaban, nanalo sila. Pagbalik nila, they will be honored. Kasama yung iba-iba pa na naroon. Kasama yung kanilang mga nabihag, yung kanilang spoils, at syempre huling-huli, yung parangal sa general. Sabi ni F.B. Meyer, the idea is borrowed from an ancient Roman triumph which to the eyes of the world of that day was the most glorious spectacle which the imagination could conceive. Wala na daw masihigit pa kapag nakita nila yung grand procession. Lahat ng mga Romans nagiging masaya sapagkat nagtagumpay sila. And imagine the victory that we have in the Lord Jesus Christ. Parang tayo yun eh. Una, galing sa pagkabihag, pinalaya tayo ng Panginoon at ngayon kasama na tayo sa tagumpay ng ating Panginoon. Paano ba daw nagaganap yung procession na yon? Dinescribe ni William Barclay in detail. Sabi niya, in a triumph, the procession of the victorious general marched through the streets of Rome to the capital. Siyempre, pinakamahalagang lugar yun sa kanila. First came the state officials and the Senate. Then came the trumpeters. Then were carried the spoils taken from the conquered land. Then came the pictures of the conquered land and models of conquered citadels and ships. There followed the white bull for sacrifice, which would be made. Then there walked the captive princes, leaders, and generals in chains, shortly to be flung into prison, and in all probability, almost immediately to be executed. Then came the lictors. Ito yung mga Roman officers and bodyguards ng magistrates, bearing their rods, followed by the musicians with their lyres, then the priests swinging their censers with the sweet-smelling incense burning in them. After that came the general himself. Finally came the army wearing all the decorations and shouting, Lo, triumphe. Yun daw yung sigaw nila ng pagtatagumpay. And as the procession moved through the streets, all decorated and garlanded, amid the cheering crowds, it made a tremendous day which might happen only once in a lifetime. Kaya kinuha yung ganong imagery because sa panahon nila, wala nang marahil na masihigit pa doon sa ganong procession. And imagine so much more in greater grandeur yung ating procession in the Lord Jesus Christ as the victor. Nagtagumpay siya against death, against sin, and against the grave. At ngayon, hindi tayo yung bihag, pero tayo yung pinalaya at kasama niya. Napakaganda.
At kapag pinagpatuloy natin yung ating text, sinasabi doon, and through us spreads the fragrance of the knowledge of Him everywhere. Yung daw fragrance in the form of incense, again, common ito sa Roman triumphal parade. Gusto nilang maamoy ng lahat yung mabangong samyo. At dito, pinapakita, ang mabangong samyo ay yung pagkakilala sa Diyos. It is the knowledge of God. Habang ang mga tao nagkakaroon ng pagkakilala sa Panginoon, na-appreciate nila sino ang Diyos, ano ba ginawa ng Panginoon, at paano mapapalaya ang tao sa kasalanan. Nababago ang pagtanaw ng tao. At sana, kung tayo mga anak ng Diyos, nabago yung ating pagtanaw. Mas lalong nagkaroon tayo ng appreciation sino ang ating Panginoon. Again, on F.B. Meyer's commentary on this, a sweet savor of Christ. It does not consist so much in what we do, but in our manner of doing it. Not so much in our words or deeds as in an indefinable sweetness, tenderness, courtesy, unselfishness, and desire to please others to their edification. It is the breath and fragrance of a life hidden with Christ in God. Yun yung buhay ng tao na nakay Kristo at ngayon nakikita ng mga taong pagkakaiba na ginawa ng Diyos sa buhay natin. It derives its aroma from fellowship with Him. And so His challenge is, wrap the habits of your soul in the sweet lavender of your Lord's character. The more we know the Lord Jesus Christ and the more intimate we become, mas nakikita siya sa buhay natin. At siya yung nagiging mabangong samyo na mamamalas ng iba. At makikita nila ang kaibahan. Yun daw ang pagkakaiba ng mga taong binago ng Diyos at nakilala ang Panginoon kumpara sa mga walang pagkakilala sa Diyos. But again, iba't ibang tao, may iba't ibang pagtanaw at marahil iba't ibang pangunawa. Para sa iba, maiintindihan nila ito so that lalong magiging mahalaga ang Panginoon. Para sa iba, babaliwalain nila iyon. Doon sa last part ng 2 Corinthians 2:15 to 16, for we are the aroma of Christ to God among those who are being saved and among those who are perishing. To one, a fragrance from death to death. To the other, a fragrance from life to life. Who is sufficient for these things? Yung binanggit natin kanina, di ba? Kung sa panahon yon, para sa mga Roman citizens, napakabango nung samyong iyon sapagkat yun ay signal ng victory. Pero para sa mga bihag, hindi nila ma-appreciate yung amoy, pwedeng mabaho para sa kanila. Bakit? Kasi pwedeng sa susunod na panahon, ikulong sila o higit pa doon, baka sila ay patayin. Kaya may takot. Magkaibang pagtanaw sa mga tao. Kung merong mga kikilusin ng Panginoon habang binabahagi natin ang Ebanghelyo, ma-appreciate nila yung ginawa ng Panginoon at makita nila yung pangangailangan nila, bubuksan ng Diyos ang kanilang isip at puso, lalapit sila sa Panginoon at matatanggap nila yung biyaya ng kaligtasan, dun magbabago ang kanilang buhay. Pero sa mga taong baliwala sa kanila, magpapatuloy sila sa paglayo sa Diyos at sa kapahamakan. Pero hindi natin alam kung sino yun eh. That's why, ang encouragement, ibahagi natin yung Ebanghelyo sa lahat. Huwag tayong madaling maghusga sa panglabas sapagkat hindi natin alam yung papalang akala natin baka hindi maligtas ang ililigtas ng Panginoon. Remember the reminder in John 3:17 to 19, ba't ba dumating ang Panginoon? For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him
might be saved. Yun ang purpose ng Panginoon, para magligtas. He who believes in Him is not condemned, but he who does not believe is condemned already because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Saan tayo dun? Tayo ba yung pinagpakinlanlan ng Diyos at ngayon may pag-asa ng buhay na walang hanggan sa Kanya? O kasama tayo doon sa mga mapapahamak sapagkat binaliwala nila ang ginawa ng Panginoon. And that's a greater judgment. Lalo na kung madalas mo nang naririnig ang salita ng Diyos, nababasa mo ang Biblia, o meron ka ng alam, tapos binabaliwala mo pa rin siya. Mas malaking paghatol yon. Sapagkat sabi sa 19, and this is the condemnation, that the light has come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. Mas ginusto nila yung paglayo at yung kadiliman. Wag, kaibigan. Nawa, maging encouragement sa atin to continue on in the Lord and to bring the gospel or the good news to people. Wala silang ibang pwede na maging pag-asa kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At kung di mo pa kilala ang ating Panginoon, maybe now is the time to trust Him as your Lord and Savior. Doon mo ma-appreciate gaano kaganda yung ginawa ng Panginoon. Mahirap, pero tinupad niya ang kalooban ng kanyang Ama. At para sa atin, mas lalong lumalim yung pagtanaw natin sa ating Panginoong Jesucristo. May God bless us with His word. Let's pray. Almighty Father, we praise You for Your goodness sapagkat sa lahat ng ito, Kayo ang tunay na dapat madakila at salamat sapagkat pinapaalala Niyo sa amin, Panginoon, ang Inyong kadakilan at ang dakilang sakripisyo ninyo. And we pray, O Lord, mas lalo naming makita ito in greater light. And makita namin ang grandeur ng inyong ginawa so that we will begin to appreciate it more and tell the good news to the people around us. Do bless